Ito, meron tayong bisita na, partner. Si Dr. Chester Cabalza, President and Founder, International Development and Security Cooperation at Professor sa University of the Philippines. Dr. Cabalza, magandang umaga po, si Igan po ito, tsaka si Connie. Good morning, Dr. Cabalza. Good morning, Ma'am Connie and Sir Igan. Maraming salamat muli sa pag-imbita sa akin. Ito, pag-usapan na natin, tungkol pa rin naman ito sa security, no, and development sa international, kumbaga, pangkalahatan, itong nakikita ho natin ng mga pagdagsa o influx ng mga Chinese students daw dyan sa may Cagayan. Ano ho ba ang nakikita natin dyan? Kasi maraming nagsasabi, baka sleeper cells sila, hindi ba? Meron naman sa panig ng LGU nila, palakasin yung kanilang ekonomiya. May promotion naman daw. Turismo at edukasyon. Ayan. Dapat ba tayo mabahala, Dr. Cabalza? Well, I could say, kasi taga-Cagayan ako. No? Lumaki ako doon from childhood hanggang high school. Apo. So, syempre, sa Manila na ako nag-aral ng college sa UP. No? But nonetheless, of course, no, nababahala kami dahil yung Filipino-Chinese sa Cagayan, hindi naman bago yan kasi karamihan ng mga businessmen at saka mga politicians namin, Filipino-Chinese talaga. Opo. Pero yung influx of Chinese nationals or Chinese citizens in Tuguegarao, most likely, no? Kasi university town yung aming bayan. Tama po. Medyo nung una, okay, nakatanggap-tanggap yun due to increase of yung reputation ng colleges and universities doon. Pero ang mga naririnig ko rin kasi these students are paying 2 million for their degrees. Minsan nga doon, nagiging milking cow pa nga. Yung hindi sila nag-attend, pero may degrees. Ano po, sorry, ano po daw 2 million tapos anong Para degree? sa degree. Anong degree po? Minsan college or iba-ibang mga degrees, no? Medicine or graduate courses without them attending the classes. Ayun nga. No? Ayun ang Yun yung something na we have to verify. No? So kung ganun ng sistema, doon tayo magduda. No? Naging commercial ang edukasyon, ha? Right, naging commercial. Kasi ang Cagayan naman, hindi bago sa kanila, sa amin, yung mga foreigners, no? May mga Indian students din kami. So okay yan. South Koreans, opo. South Korean. So multinational na rin yung nag-aaral dun sa probinsya namin, lalo-lalo na sa Tuguegarao kasi it's a university town. Acceptable yun. But the influx of the Chinese citizens, na 4,000 plus na ngayon, especially in one university, doon medyo alarming yung yung data na pinapakita ngayon. Amid the tensions in the Taiwan state, kasi very close kami sa Taiwan, and at the same time, we are hosting 2 EDCA sites. Yes. So yung timing, kumbaga, medyo dubious, saka makakapag-isip ka talaga, bakit all of a sudden you see all this influx of Chinese students. Ang sabi nga, pretending to be students kasi wala sa itsura. May Mas ID matanda sila na. pero hindi nga umate ng class, nandun na sila sa mga nirerentang condos o hotel rooms. At saka long term. May interpreter, hindi sila marunong mag-English daw, Dr. Cabalza. Yan ang sabi nila. Pero of course, no, yung mga Filipino-Chinese sa amin, they are well-versed to different languages kasi marami kaming languages dun sa probinsya, no? But I think, syempre front na lang, no? Especially, actually yung ganitong scenario, hindi naman bago, no? We've seen this in many wars and conflicted areas, no? Talagang pag mga ganito, infiltration yung ginagamit, no? Ginagawa. So you send your students or as business people, pero ang agenda partly they wanted to be, syempre kapag may negosyo ka na doon, at may mga empleyado kang lokal, siyempre, loyal sa iyo yung tao dahil binibigyan mo sila ng trabaho at saka, of course, no, you employ them. O may pero, services. Dr. Cabalza, yes po. Meron bang reklamo yung mga lokal doon? May balita ba kayo regarding this mga... Based sa research kasi may libro akong ilalabas, hopefully, no, on territorial defense of the Philippines. Nakita ko dun sa probinsya namin, may 2 lawmakers, no? One lawmaker from Cagayan and from Isabela trying to probe this abnormal situation right now in our region in Cagayan Valley, no? Kasi si Isabela may hino-host din siyang
EDCA site somewhere in Gamu, no? Mhm. So unusual yung increasing number, no? Walang problema sa may Chinese ka kasi sabi ko nga kanina, multinational na ngayon yung universities and colleges namin Yes, doon. Saka, Mhm. walang problema diyan. But ang worrisome doon is yung nila because there's a reason behind, no? Because of this geopolitical situation that we are in right Yes. now. At ang info pa, alam nyo, tumaas yung sa inyo, 2 million ha. Kasi 1 million kahapon lang ang eh. info lang namin, 1 million. 80 dun sa recruiter o agent, 20% dun sa school eskwelahan. mapupunta. Oo nga eh. Ang sabi ng LGU namin, legal daw naman yung pagpasok nila because they have all the documents. Assuming it is legal, no? It is valid kasi may mga passport naman sila. Mhm. Pero ang tanong doon, why are we tolerating it? No? Pwede naman i-screen Aha. ang mabuti, Yes. no? At the same time, may limit, no? Aha. Kasi kung alam mo yung taong yung city namin maliit lang yan. We know each other. Okay. Kumbaga, ang hirap din ng sitwasyon kung may mga hindi ka kakilala kasi nakakatakot din. Opo. Ito, Dr. Cabalza, Yeah. straight question. Kasi di ba napag-uusapan na parang huwag naman tayo maging racist, yung mga ganyan. Kaya lang, sa usapin ngayon na meron ho talagang pinag-aagawang teritoryo and very aggressive ang China, dapat ba na magkaroon na talaga ng kumbaga pag-uusap ang mga ibang LGUs? Actually, hindi di ba? pinag-aagawan, kinukuha nila. Yes, oo. yung strategic sites especially no na po pwedeng mapagkaroon ng oportunidad halimbawa in the future para to be used against our country. Baka po pwedeng matigil yung mga programa katulad ho nitong mga kunyari sa CHED o kung saan man. Yeah. Well, of course, no. Let's put it into the context first, no. Hindi lang naman exception ito sa Cagayan, no. This is happening around the world. Apo. No, itong Chinese infiltration, even in developed countries, itong mayayamang bansa, no. Last time nasa Spain ako, nirereklamo nila, itong the Chinese are buying us, sinasabi ng mga Espanyol. Yes. Ganon din sa Germany, Alright. yung may hawak ng water consortium nila, Chinese. Ganon din sa France. Pagpunta ka rin ng US, yung may hawak na ngayon ng General Motors at saka yung mga IBM, mga Chinese na. din. So, kasi number 2 world economy sila, so they can afford to do it. No? So, pagdating sa Pilipinas, lalo-lalo sa aming probinsya, which is a flashpoint area right now, they can easily maneuver and of course to lure our local government and business people. So, anong regulations or interventions yung gagawin ng ating gobyerno? One is, of course, yung national government dapat maging aggressive din at alerto para ipaunawa sa local government leaders natin yung konsepto natin on national sovereignty, national security. Opo. Dapat maintindihan nila talaga yun, no? Kasi, syempre, may local autonomy kasi ang LGU, no? Yes. Secondly, si DepEd, kasi under to, dahil pumapasok sa kanila, and immigration, dapat maghigpit din sila, no? Dapat tanungin din yung intent. Kasi alam ko pag nag-aaral ka sa abroad, ako rin nag-aaral sa abroad mahigpit sila talaga sa mga requirements na hiningi nila sa atin. No? Alright. So, Okay. sana maging ganun din ang gobyerno natin. Well taken po, Opo. Dr. Cabalza. Sayang, Napakaganda bitin ng pa, ating usapan. At Bob, Ituloy natin ito ha bukas. Thank you po. Kakausapin ka pa namin dahil madaragdagan pa ang mga Chinese students. Yes. Thank you, Dr. Cabalza.